Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli tayong nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan ng kalakasan, ng buhay at ng pagkakataon ng Panginoon para tayo po ay magkasama-sama upang patuloy natin siyang purihin, pasalamatan, pag-aralan ng kanyang salita at magpanalanginan sa bawat isa. Kumusta po kayo mga kapatid? Nawa ang bawat isa po ay patuloy na nakakaranas ng kalakasan na nagbubuhat sa ating pong Panginoon. At nawa, kung meron po tayong mga kapatiran na may karamdaman sa oras na ito, ay patuloy natin pong ipanalangin at maranasan nilang kagalingan na nagbubuhat sa Panginoon. Patuloy po tayo mag-ingat sa ating pong panahon na paiba-iba, maulan, may bagyo. Ano po, nawa ay ang bawat isa ay sikapin po natin na laging nasa ligtas na lugar. Ano po? So, ngayon pong gabi, sa atin pong pagpapatuloy, buksan na po natin ang ating mga Bibles sa Book of Proverbs, chapter 16, verse 3. Proverbs 16, verse 3, ang sabi po dito, "Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang patuloy na nag-iingat sa amin, patuloy po na gumagabay sa bawat araw ng buhay namin. We thank you, Lord, sapagkat sa pagkakataong ito ay makakapag-aral ulit kami ng inyong salita. Lord, kung paano kami tinuruan ng mga nagdaang mga Merkules, Lord, muli ay kausapin mo kami, ituro mo sa amin ang mga dapat naming gawin sa pagharap namin po sa iba-ibang mga challenges ng buhay na ito. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagka po nababasa ninyo o naririnig ninyo or nakikita ninyo ang salitang success, ano po ang pumapasok sa inyong isipan? Sa inyo pong palagay ay papaano ba natin ma-achieve ang success o ang tagumpay? At ano ba ang indikasyon na ikaw ay successful na or narating mo na yung tinatawag na success? I'm sure ang lahat po sa atin ay nag-aasam ngayong gabing ito na sana dumating tayo doon sa punto na pwede nating masabi na tayo po ay successful na. Pero ano nga ba ang success? Kalimitan ang pumapasok po sa ating isipan ay pagka tayo ay marami ng pera, marami tayong ari-arian, marami na tayong narating, nakatapos na tayo sa ating pag-aaral, or pagka tayo may family na, may mga apo na, yun ang tingin natin na itsura ng tagumpay. Ngunit nakakalungkot na sa kabila ng mga nararanasan natin, ng mga bagay na yun, ay parang meron pa rin kulang. Marami pa rin mga tao, kahit maraming pera, ay may mga hinahanap or malungkot pa rin, at hindi pa rin nila maramdaman yung totoong kahulugan at kabuluhan ng tagumpay. Ngayong gabi mga kapatid, dito po sa aklat ng Proverbs na maraming sulat, si King Solomon ay kanyang itinuro, kanyang ibinahagi kung papaano nga ba natin matatanggap, papaano nga ba natin makakamit ang totoong tagumpay sa buhay na ito. At makikita po natin dito na ang pananaw at paraan ng mundo para magtagumpay ay iba kaysa paraan ng Panginoon. At sa gabing ito, kung gusto mong maging successful or maranasan yung totoong success, kaninong paraan ang iyong susundin? Paraan ba ng mundong ito or paraan ng Diyos? I guess the answer is obvious. Kaya ngayong gabi, pag-aralan po natin ano ang paraan ng Panginoon para makamit natin ang tagumpay. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, Achieving Real Success. Achieving Real Success, pag-abot ng tunay na tagumpay. At dito po sa ating pong talata na pag-aaralan ngayon pong gabi, ay nakalatag po dito ang tatlong paraan para maabot natin, or masabi natin sa ating pong sarili, maramdaman po natin na tayo po ay totoong nagtagumpay. Kung babalikan po natin itong Proverbs 16 verse 3, ang sabi diyan, "Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed." Napakaganda po ng talatang ito, Pero many times kaya tayo natutuwa sa talatang ito ay dahil dun sa
last phrase, no? Your plans will succeed. Nalilimutan natin yung unang phrase na ito po yung dapat, no, na nating gawin para ma-achieve natin yung second phrase, no, ng sentence na ito. No, para maging successful ka, meron kang dapat gawin. No po? Sapagkat pag hindi po natin naunawaan, naintindihan at ginawa, no, yung mga requirements para tayo po ay maging successful, no po, nang naaayon po sa instruction ng Panginoon, anuman po ang marating natin, ito po ay kulang, and ang pinakamasaklap po nito ay mabibigo po tayo. Ano po? So ngayon pong gabi, may tatlong paraan para maabot natin or for us to achieve real success. Ang una, ang sabi diyan, commit to the Lord whatever you do. Yung salita po na commit diyan, ano po, ibigay mo, italaga mo sa Panginoon. Ang literal meaning po niyan ay roll to the Lord, no, or pagulungin mo sa Panginoon. Okay? At ano yung papagulungin mo sa Kanya? Lahat ng iyong planong gawin, no, lahat ng iyong ginagawa, no, ipagkaloob mo sa Panginoon. Iasa mo sa Panginoon. Okay? So ang una na paraan para po ma-achieve natin ang real success is humility, no? We need to humble ourselves before the Lord. Nung sinabi niya po dito na you commit, no, to the Lord whatever you do, ang ibig niyang sabihin, no, you recognize who God is, no? At you accept who you are. Nakuha niyo po ako. Kasi ang tunay po na humility ay accepting that you can do nothing without the Lord. Ano po? Yan po ang nakalagay sa John 15:5. No? Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, without me, you can do nothing. At yan po ay talagang totoo. No? Kung tayo ay babalik sa Genesis, ano po, sa creation ng human beings, no? Kung hindi tayo hinanghan ng Panginoon, no? Kahit pormang tao na tayo, pero kung hindi tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, wala po tayo ngayon. Okay? Kung hindi tayo binigyan ng kalakasan ng Panginoon, kung hindi prepare ng Panginoon ang buong mundo, no, bago tayo ginawa, ay wala rin po tayo. Wala po saysay ang buhay po natin. Di po ba? So mga kapatid, ngayon pong gabi, ang pinakamahalaga and first step for us to achieve real success is we need to learn humility. We need to humble ourselves. No? How? First, by committing everything to the Lord. Ibigay natin sa Panginoon lahat ng plano natin, lahat ng gusto nating gawin, lahat ng pangarap natin sa buhay, ibigay natin sa Panginoon. At alam po ninyo, yan ang isa sa struggle nating lahat, no? Yung ibigay lahat sa Panginoon, no? Pero magagawa mo lang yan, no, kung kikilalanin mo kung sino ka, no, sa harapan ng Panginoon. Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 55 verses 8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay? So dito po kailangan ilugar natin yung atin pong sarili, no, sa harapan ng Panginoon. Sapagkat many times in our lives, no po, tanggapin man natin o hindi, madalas ay ipinapakita natin sa Panginoon na mas alam pa natin sa Kanya. Many times nababagalan tayo sa pagkilos ng Panginoon, kaya inuunahan na natin siya. And at ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang dahilan kung bakit nagkakasakit tayo, nahihirapan talaga tayo, sapagkat very limited ang atin pong pag-iisip. No, lalo na pag may matindi tayong problema, meron tayong mga pinagdadaanan, no? Meron po tayong mga hamon na kinakaharap, no? At yung mga hamon na yun parang napaka-imposible na malutas, no? Alam niyo po ba ang pinaka-best way para gumaan, no, or lumuwag yung ating pag-iisip? Commit it to the Lord, or commit them to the Lord. Pagulungin ninyo, ibigay ninyo sa Panginoon, no? At kilalanin nyo at that point, no, kung sino kayo, kung ano kayo sa harap ng Panginoon. That we are limited, that we are weak, we are nothing actually, no. At
ang Panginoon, kilalanin natin kung sino siya. No? His thoughts are higher than our thoughts. His way are much, much better than ours. Kaya ang una na paraan po para ma-achieve natin ang real success, we need humility. We need to learn how to humble ourselves to our God. Sapagkat pag natutunan po natin ito po ang mangyayari. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 6, "But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble." Okay? So, ang Panginoon, ayaw talaga niya ng mga mayabang, no? Talagang, at yung mayabang dito na tinutukoy, ay yung ayaw humingi ng tulong sa Kanya. Yung nagmamagaling, no? Yung iniisip na mas alam niya ang gagawin kaysa sa Panginoon. Okay? Pero ang sabi po ng talata nating binasa, yung mga nagpapakumbaba, yung kinikilala kung sino sila, no? Kung gaano sila kababa at kung gaano kataas ang Panginoon sa buhay nila, yun ang binibigyan ng biyaya ng Panginoon, no? At meron pang isa, no? Ang sabi po dito sa Proverbs 22 verse 4, "Humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life." Okay? So napakaganda po ng talatang ito, no? Ang sabi po ni King Solomon, no? Dito sa talatang ito, sa Proverbs 22 verse 4, "Humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life." Okay? Kung tayo po ay magpapakumbaba sa harap ng Panginoon, kung tayo po ay magkakaroon ng reverential submission to His will, which is the fear of God, no? Magbibigay daw ito sa atin ng wealth, honor, and life. Kumbaga, pagpapalain tayo ng Panginoon pagka ganito ang atin pong ginawa. Ano? Pagka ito ang atin pong ipinanalangin sa Panginoon na ma-develop po sa atin pong buhay. Humility. Okay? Sapagkat again, sa mundong ito, yung salitang humility ay para sa mga mahihinang tao lang, no? Doon sa mga talunan, no? Ang mga nananalo sa mata ng mundong ito ay yung mga magagaling, yung mga malalakas, no? Yung mga sikat, yung mga mayayaman. Di po ba? Pero sa mata ng Panginoon, ang mga pinagpapala, ang nakakaranas ng totoong tagumpay ay yung mga nagpapakumbaba at yung mga may takot sa Diyos. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung gusto po nating maranasan ang totoong tagumpay, tayo po ay magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Let us commit whatever we do. Let us commit to the Lord all our plans. No? At ang sabi niya, God will make it successful. Okay? So, nawa ay ito po ang ating ipinalangin sa atin pong mga sarili. That the Lord will help us humble ourselves before Him. According nga kay C.S. Lewis, ang meaning daw ng humility ay, humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Okay? So, ang ibig sabihin daw po nun, hindi yung bababaan tingin mo sa sarili mo. No? Hindi yun ang ibig sabihin ng humility. Kundi ang humility ay hindi mo iniisip lagi ang sarili mo. Kumbaga, iniisip mo lagi yung iba. No? Hindi mo iniisip na dapat akong maging number one. No? Dapat ako ang sikat. Dapat ako ang mas makilala. Ganun po ang ang style ng mundong ito. Pero sa Panginoon, kung makikita po natin ang instruction niya sa kanyang mga apostles, if you want to be great, be a servant of all. Okay? So, nawa mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, tutunan po natin ang humility. Ang pangalawa po, hindi lamang humility ang paraan para ma-achieve natin ang real success, based on this verse, kundi ang pangalawa, dependency. Okay? Last week, napag-aralan po natin yung mga bagay na dapat mong iwasan para magkaroon ka ng healthy body inside out. No? At ang pangalawa na dapat mong iwasan, na sinabi ko last week, ay independence. No? Kumbaga ay hindi pag-asa sa Diyos. At ito, maliwanag na sinasabi dito sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do. No? Pansinin niyo yung salitang whatever. No? Kahit ano or lahat ng iyong ginagawa, ibigay mo yan sa Panginoon. No? Italaga mo yan sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Kanya.
Okay? Hindi yung mga mabibigat lang ang ibibigay mo sa Panginoon, or hindi yung mga magagaan lang, no? Or hindi yung mga komplikado lang ang ibibigay mo. Ang sabi dito, whatever, no? Lahat, no? Kahit ano ay ibigay mo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, umasa ka, no? Sa Panginoon. Iasa mo 'yan sa Panginoon, no? Sapagkat pag binigay mo 'yan sa Panginoon, no? Ang Panginoon na nakakaalam kung papaano, no? Aayusin 'yan. Papaano 'yan pagagandahin. 'Di po ba? Madalas na siguro natin itong naranasan, no? Pagka tayo ay may problema, sisikapin po muna natin na gawan ito ng solusyon, no? Ang naiisip agad natin, sino ang pupuntahan ko, no? Sino yung kakausapin ko, ano yung step by step, no? Pero pag pumalpak lahat 'yon, saka tayo tatawag sa Panginoon. Di po ba? Ganun po ang ating practice, no? Kasi hindi talaga tayo sanay na magtiwala sa Panginoon. Pero dito po, tinuturo po ni King Solomon na kung gusto mo na ma-achieve ang real success, no? Kailangan magpakumbaba ka sa harap ng Panginoon, at pangalawa, magtiwala ka, no? You need to be dependent, no? You need to learn dependency on God, no? Ibigay mo sa Kanya lahat at umasa ka na siya lamang ang makakatugon, makakaayos, makakalutas ng iyong mga problema, makakapag-ayos ng iyong plano. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, no? Trust in the Lord with all your heart, no? And lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Di po ba? You trust the Lord with all your heart, no? Not 90%, not 99%, kundi 100% trust, no? At huwag kang magtiwala sa galing mo or sa alam mo. Okay? I'm sure marami po sa atin dito ang marami ng mga natutunan, no, sa mundong ito, sa mga pag-aaral, no po. Pero mga kapatid, ang punto po dito, ang gusto pong sabihin ni King Solomon dito, when you say you depend on the Lord, no, lahat ng gagawin mo, no, lahat ng kaalaman mo, no, ay hahayaan mo na gamitin ng Panginoon, no, siya ang kumilos, no, through you. Okay? Hindi yung uunahan mo ang Panginoon sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kumbaga, kung may problema ngayon, ang unang-una mong dapat gawin, humingi ka ng tulong sa Panginoon. You pause, no, and pray and ask the Lord for guidance and for help. Yan po ang ibig sabihin nitong pangalawang paraan na dependency, no, para ma-achieve natin ang real success, no? Sapagkat ito ang gusto ng Panginoon, na talagang tayo ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi sa Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God, no? Kailangan magtiwala tayo, sapagkat sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Panginoon, nagagalak ang Panginoon sa atin. Natutuwa ang Panginoon sapagkat yun ang gusto niya. At yun nga, yung nagtitiwala sa Kanya, ayon sa Proverbs chapter 3 verse 6, He will make your paths straight, no? Aayusin niya yung daan mo, no? Ipapakita niya yung dapat na daanan mo. Okay? Kaya kung magiging dependent ka sa Panginoon, ma-achieve mo yung totoong tagumpay. Di po ba? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, muli po nating suriin yung atin pong pagpaplano, yung atin pong mga gustong marating sa buhay na ito. Yan po ba ay naaayon sa gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Tayo ba ay umaasa sa gabay, sa pangunguna, no, sa pagtuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Kasi tandaan po natin, no, hindi po natin mararanasan ang tunay na tagumpay kung hindi po tayo aasa sa Panginoon. Yun nga, balikan po natin yung John chapter 15 verse 5, without me, you can do nothing. Without the Lord, mga kapatid, wala pong mangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin, yung ating mga plano, yung ating mga pagpupursigi ay mawawalan ng kabuluhan. Kaya para ma-achieve natin yung totoong tagumpay, we need to be dependent on the Lord. Okay po?
So, yun po ang pangalawa na makikita natin na paraan para ma-achieve natin ang real success. Una, humility. Second, dependency. And then ang pangatlo, productivity. Ito na po, ang sabi dito sa verse 3, sa last part, and your plans will succeed. Mga kapatid, ito ang gusto ko pong makita natin. No? Gusto ng Panginoon na tayo ay magtagumpay ng naaayon sa kanyang paraan. Okay? Hindi dun sa naaayon sa paraan natin or paraan ng mundong ito. Kaya nga kailangan ibigay natin sa kanya yung plano natin. Sapagkat along the way, aayusin niya yun. Ipapakita niya sa iyo kung ano yung dapat mong daanan at dapat mong iwasan. Diba? At kailangan nating sundin yun. Sapagkat kung pinakita ng Panginoon yung dapat mong daanan tapos hindi mo siya dinaanan, at pinakita ng Panginoon yung dapat mong iwasan pero hindi mo siya iniwasan, ano mangyayari? Mapapahamak tayo, di po ba? So mga kapatid, kung tayo po ay magpapakumbaba at magtitiwala sa Panginoon, doon natin makikita yung success, yung tagumpay. Ano po? Makikita po natin gaya ng binasa natin kanina dito sa Proverbs 22 verse 4, no? We will gain wealth, health, and life. No? We will be productive. Our lives here on earth will be meaningful. Napaulit-ulit po nating nababasa yun. No? Basta tayo ay sumunod sa Panginoon, no? Magtiwala sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, we will enjoy long life. Di po ba? Yan po ang ating nabasa last week. Okay, so yun po ang makikita natin, no, once na yung paraan ng Panginoon ng pag-achieve ng success ang atin pong ginawa. Di po ba? So ngayong gabi mga kapatid, meron po tayong tatlo na natutunan at nawa sa biyaya ng Panginoon ay magawa po natin, no, para talagang maranasan natin ang totoong tagumpay sa mundong ito. Ang una, humility. Secondly, dependency. And thirdly, productivity. Ang tunay na tagumpay ay hindi yung marami kang pera, yung marami kang ari-arian, no? Marami kang narating, no? Ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos, ang tunay na tagumpay, pinagsisikapan, ay yung alamin, gawin at tapusin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat yan po, sa ganyang paraan lamang natin maaabot at mararanasan ang tunay na tagumpay. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat po sa inyo pong karunungan na ipinagkaloob sa amin. Salamat po kay King Solomon na ibinahagi niya ito sa amin. Panginoon, tulungan mo kami na ito, Panginoon, ay matutunan din namin. Yung pagpapakumbaba, yung aming pag-asa at yung aming pagiging mabunga, Panginoon. Ikaw lamang ang makakagawa nito, makakapagturo nito sa amin. Lord, help us to experience the real success in life, Panginoon. Sapagkat yun po ang plano mo, yun ang gusto mo na maranasan po namin. Nawa mangyari po ito sa bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.